Mula sa malalawak na mayelong kalupaan hanggang sa mga liblib na isla, kung isasaalang-alang mo ang pag-aatake sa isang bansa, aling bansa ang pinakamahina? Habang ang ilan ay maaaring maipaliwanag, ang iba ay maaaring magulat. Kasama nga rin ba ang Pilipinas sa listahang ito? Ang Greenland, bagamat ito ang pinakamalaking isla sa mundo, ay labis na madaling pasukin. Teknikal na naghahari-harian ng Greenland sa kanyang sarili, ngunit nananatili itong malapit sa Denmark. Nakakaintriga ang katotohanang ang Denmark ang responsable sa pagtatanggol ng Greenland dahil wala itong sariling hukbo. Bagamat karamihan sa Greenland ay nalalabing sakop ng isa sa pinakamalaking glacier sa mundo at matatagpuan ito sa Arctic, ginagawang hindi atraktibo ang pagsasagawa ng pagsalakay. Gayunpaman, kung sino man ang magtatangkang gawin ito, matutuklasan ang puwersang nagsasalakay na ito na napakadaling pasukin ang lugar. Ang malawak na baybayin ng Greenland ay napakahaba na kahit may aktibong militar na presensya, mahirap itong ipagtanggol. Kapag narating na sa pangunahing lupa, ang pag-navigate sa napakalaki at madugong kalupaan ay magdudulot ng mga kakaibang hamon. Gayunpaman, may isang maayos na handang puwersang nagsasalakay na nakabatay sa mga matitinding kondisyon na ito ay maaaring magtagumpay. Kahanga-hanga na lamang noong 2009, ipinasa ng Greenland ang kanilang Self-Government Act, kaya ito ay may kaunting karanasan sa paggawa ng mga malalaking desisyon na sa independent nitong paraan. Ang kakulangan ng karanasan sa panahon ng digmaan ay magpapadali pa sa pagpasok ng mga mananakop. Patuloy pa rin namamayan ng Denmark sa ilang aspeto ng pamahalaan ng Greenland, kabilang na ang mga patakaran sa foreign at financial, pati na rin ang mga pangunahing depensa. Sa pangyayaring magkaroon ng pagsalakay, kinakailangan ng Denmark na magmobilisa at magpadala ng mga tropa para magbigay tulong na maaaring tumagal ng oras dahil sa kanilang kalayuan sa lugar. Sa mga tuwid, ang sinumang nagnanais na sakupin ng Greenland ay makakatagpo lamang ng minimal na paglaban sa simula. Gayunpaman, ang pagpapanatili ng kontrol sa bansa ay magiging isang lubos na pagsubok. Ang matinding kalikasan at ang pagkaka-involve ng NATO ay magiging dahilan kung bakit malamang na hindi magtagumpay ang pangmatagalan na pananakop. Lilipat naman tayo sa Haiti na matatagpuan sa Caribbean sa parehong isla kung saan matatagpuan ang Dominican Republic. Ito rin ay nagbibigay ng katotohanang madaling target para sa pagsalakay. Ang panahon dito ay hindi gaanong nakakatakot kumpara sa Greenland, maliban na lamang sa panahon ng bagyo. Kung pumili ang isang mananakop na maglanding sa mga baybaying dagat ng Haiti, mayroon lamang limitadong paraan ang bansa para pigilan sila. Inalis ang hukbo ng Haiti noong 1995 matapos ang mga taon ng militar na interbensyon sa mga eleksyon at mga kudeta. Bagamat binuo muli ang hukbong ito noong 2017 at binuo ito ng mga halos 500 na sundalo kasama ang 15,000 katao mula sa Haiti National Police. Ito na ang magiging tanging paglaban ng puwersang nagsasalakay habang kanilang nilalakbay ang bansa. Kapag na-neutralize na ang National Police at ang maliit na puwersang militar, madaling mapigilan ng mga mananakop ang anumang pag-aaklas at may papatupad ang kanilang kontrol sa napasakop na teritoryo. Sa kasamang palad, patuloy pa rin ang problema ng Haiti sa katiwalaan sa kanilang mga sistema ng politika na maaaring magdulot ng pagsasabuatan ng ilang opisyal ng pamahalaan sa mga mananakop para sa personal na pakinabang o upang palakasin ang kanilang kapangyarihan. Bagamat malamang na ipagtanggol ng karamihan sa mga Haitian ang kanilang bansa, ang kakulangan ng malalaking puwersang militar at ang presensya ng mga korap na opisyal ay gumugulo sa pagsugpo ng isang pagsalakay. Bukod dito, kamakailang kalamidad sa kalikasan ang naghasik ng lagim sa bansa na nag-iwan nito ng walang infrastruktura para setihin ang isang puwersang nagsasalakay. Kahit pa maaari nilang biglang itaguyod ang isang pansamantalang hukbo, ang tulong mula sa internasyonal na mga oras ng krisis ay kadalasang mabagal. Pangunahing itong ibinibigay ng mga organisasyon ng mga hindi pang pinansyang sektor na maaaring hindi handa para sa isang sitwasyon ng digmaan. Ang presensya ng UN sa Haiti ay unti-unting nagliwanag sa mga nakalipas na taon. Bagamat sila ang pangunahing puwersang pangkapayapaan, ito ay nagpapahiwatig ng madalas kalimutan ng ibang mga bansa at organisasyon
ang Haiti sa mga oras ng pangangailangan. Bagamat umasa tayo na ang mga makapangyarihang kalapit bansa ay tutulong sa kanila, ang limitadong yaman at kakayahan ng Costa Rica ay maaaring mag-iwan sa kanila para depensahan ang kanilang bansa mula sa isang pagsalakay. Dahil sa kawalan ng hukbo at limitadong mga tagapagpatupad ng batas, ang Haiti ay isang bansang madaling pasukin at maaaring okupahin sa isang mahabang panahon. Ngayon atin namang tingnan ang Costa Rica, isang bansa na walang hukbo mula noong 1949, isang mahabang panahon na. Ang Costa Rica ay napapaligiran ng Pacific Ocean at Caribbean Sea, kaya't maaaring sabayang lapitan ng isang puwersang nagsasalakay mula sa dalawang panig. Wala itong sariling navy, kaya't walang paraan ang Costa Rica para pigilan ang mga mananakop na mula sa dagat. Bukod dito, mas maliit pa ang kanilang puwersang pulisya kaysa sa Haiti. May mga halos 10,000 na opisyal lamang kapag nakarating ang isang puwersang nagsasalakay sa pangunahing lupa. Ang paglaban ay magiging minimal kung magko-coordinate sila kasama ang Nicaragua at Panama upang tiyakin ang hindi pag-interfere. Maaaring i-isolate ang Costa Rica sa mahabang panahon bago makatanggap ng tulong mula sa mga kaalyado. Ang Costa Rica ay may maayos na infrastruktura, lalo na't nagpapasalamat sa matibay nitong ugnayan sa Amerika at sa malalaking komunidad ng mga dayuhang naninirahan dito. Kapag matagumpay na nakarating ang mga potensyal na mananakop sa kanilang mga baybayin at na-neutralize ang maliit na pwersang pampulisya ng estado, makikita nila ang kanilang sarili sa isang bayan na may kakayahan na mapanatili ang sarili nito. Dahil dito, maaari nilang gamitin ang mga bagong mapanlikhang yaman, teritoryo at puwersa ng paggawa upang ihanda ang kanilang sarili para sa mga darating. Sa uli, malamang na makialam ang Amerika, bagamat maaaring tumagal ito ng ilang panahon dahil malapit ang Costa Rica sa Amerika, kaya't halos hindi may iwasan ang military na tulong. Kapag nangyari ito, harapin ng mga mananakop ang malalang mga parusa. Maaaring maging madali ang Costa Rica para sa pagsalakay at maaaring magkaroon ng pagkakataon ang mga mananakop na magtamasa ng kanilang mga bunga. Gayunpaman sa uli, papasok ang Amerika na magdudulot ng mapanirang pagkatalo sa mga kalaban. Ang Poland sa buong kasaysayan ay madalas na naging biktima ng mga pagsalakay. Ngunit ang dahilan kung bakit ito atraktibo sa mga mananakop ay hindi lamang ang kahinaan nito sa militar, kundi pati na rin ang kanyang estratehikong lokasyon. Hindi lamang madalas na binabaliwala ng mga kapitbahay ng Poland ang kanilang mga hangganan, kundi wala rin itong mga malalaking likas na depensa. Ito ay may patag na kalupaan kung saan ang Baltic Sea ang pangunahing access point sa karagatan. Madaling makipag-ugnayan ang isang pwersang nagsasalakay sa mga kalapit bansa upang makapasok sa pusod ng Poland. Ang kasaysayan ng Poland na may mga mapanuyaang kapitbahay at mga mapangahas na diktador ay nasa nakaraan na, dahil ito ngayon ay isang miyembro ng European Union at NATO. Sa mga tuwid, mas magiging mas mahirap na mga pagsalakay sa bansa ngayon. Gayunpaman, ang takot ng kasaysayan na sa pagsalakay na nagmula sa mga siglo ng pananakop ay maaaring manatili pa rin sa isipan ng kanilang mga mamamayan. Kakaiba ring napabalitaan na kamakailan lang ay naglunsad ang Poland ng mga plano na maglaan ng malaking pagsasagawa sa kanilang hukbo na maaaring magbago ng kalakaran sa malapit na hinaharap. Pagdating sa banta ng pagsalakay, may mga kalamangan at kahinaan ang pagiging isang maliit na isla sa bansa. Ang kalamangan ay makikita sa kahirapan ng pag-access sa bansa, lalo na kung ito ay matatagpuan sa gitna ng malawak na Pacific Ocean. Sa kabilang banda, kung ang isang puwersang nagsasalakay ay makarating sa isla, nasa delikadong kalagayan ng bansa. Kaalam, tulad ng pinangako ko, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Tingnan natin ang Tuvalu bilang halimbawa. Binubuo ng 9 na mga isla ang bansang ito at matatagpuan ito sa kalagitnaan ng Hawaii at Australia. Sa map, makikita na may kaunti o walang aktibidad sa paligid nito na may malawakang karagatan sa bawat direksyon. Bilang resulta, kung sakaling harapin ng Tuvalu ang isang pagsalakay, malayo itong mula sa anumang agarang tulong, kaya't nagiging malaking hamon ang kanilang depensa.
Sa kakulangan ng militar at limitadong bilang ng mga pulis ang kahinaan ng Tuvalu na nagiging madaling target para sa pagsalakay ng ilang barko na may mga sanay na sundalo. Walang military training o armored vehicles na magagamit ang mga lokal na otoridad para pigilan ang ganitong pagsalakay. Ang dagdag na problema ay ang mababang GDP ng Tuvalu na nasa halos $50 million lamang noong 2020. Kaya't hindi ito may kakayahang pinansyal na makipaglaban sa digmaan. Ang pangunahing depensa nito ay ang geographic isolation. Ngunit ang mga individual na may malalaking yaman ay potensyal na maaaring mag-hire ng mga mercenaries para sa lakayan ng isla. Sa buod, ang pagsasalakay at pangangalaga sa Tuvalu ay magbibigay ng minimal na hamon sa sino mang may malalaking yaman at access sa mga sanay na sundalo. Isa pang bansang madaling maging biktima ng pagsasalakay ay nahihirapan sa malalaking distansya mula sa kanilang inaasahan na tagapagtanggol. Ang Aruba, teknikal na nasa ilalim ng proteksyon ng Netherlands. Wala ng military ang Aruba at umaasa ito sa isang puwersang pulisya na may mga halos 650 na individual. Sa pangyayaring magkaroon ng pagsasalakay, ang tulong mula sa Netherlands ay mga mahigit na 4,900 na milya ang layo. Kapag nailapat na ang mga 650 opisyal ng batas, wala nang ibang hadlang para pigilin ang puwersang nagsasalakay, maliban na lamang kung sila ay makakapagsagupa ng mga turistang nagiging pasaway. Isang hadlang sa pagsasalakay sa Aruba ay ang presensya ng maaaring banyagang mamamayan. Ang pangangalaga sa kanila bilang mga bihag ay maaaring mag-udyok ng internasyonal na pagtutol na nangangailangan ng pagpapabalik ng mga dayuhang ito sa kanilang mga bansa upang maiwasan ang isang diplomasyang alitan. Mahalaga ring tandaan na sa bawat isa sa mga senaryo ng pagsasalakay na ito, magiging sanhi ito ng internasyonal na galit na magtutulak sa mga organisasyon tulad ng NATO at United Nations na magmobilisa ng mga puwersang tutulong sa bansang inatake. Gayunpaman, maaaring mag-iba ang oras ng pagtugon depende sa bansa na kinokontrol. Malamang na mas mabilis na makatatanggap ng tulong ang Costa Rica kaysa sa Tuvalu. Sa makatuwid, kung may isa na nag-iisip na salakayin at manatili sa kontrol ng isang bansa ng matagal, mas magandang pagkakataon ang ibinibigay ng mga isla sa Pacific Ocean, kasangga ng ating presidente sa pamumuno ng ating bansa. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Anong masasabi mo sa mga bansang ito? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.